Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Isang biyahe ba ang kayang bumago at sumira sa tahimik na mundong matagal mong iningatan at inalagaan ng ilang taon? Minsan, akala natin ay sapat na ang tiwala at katatagan na mayroon tayo para labanan ng anumang tukso na dumarating sa ating harapan habang tayo ay naglalakbay. Ngunit sa isang iglap lang, kapag ang pagod, alak at nakatagong emosyon ay nagsama-sama sa ilalim ng malamig na gabi, ang lahat ng binuo mong prinsipyo ay biglang maglalaho na parang bula. Isang simpleng road trip lang naman ang aming pinuntahan para maglibang. Ngunit doon pala, magsisimula ang pinakamalaking pagkakamali na tuluyang wawasak sa aking buhay at sa mga taong nakapaligid sa akin ng lubos. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Yasmin, isang 28 taong gulang na career woman at nagtatrabaho bilang isang senior marketing specialist sa isang kilalang kumpanya sa May Makati. Kasintahan ko si Arkin, isang mabait na inhinyero na laging abala sa kanyang mga proyekto sa Cavite. Maayos naman ang aming relasyon, ngunit dahil sa magkaiba naming schedule, madalas kaming mawala ng sapat na oras para sa isa't isa, kaya naman unti-unting lumalamig ang aming komunikasyon. Nagsimula ang lahat ng mag-anunsyo ang aming manager na si Brixen na magkakaroon ng aming buong koponan ng isang biglaang team building sa isang pribadong resort sa May Lukban, Quezon. Kasama ko sa kotse ang aking masayahing office mate na si Wendy, ang aming layout artist na si Cypher, ang palabiro na si Dale, at ang bago naming graphic designer na si Ethan. Si Ethan ang pinakahuling pumasok sa aming departamento, ngunit sa maikling panahon ay naging napakalapit na namin sa isa't isa dahil sa pareho naming hilig sa sining. Habang binabaybay namin ang palikulikong daan patungong Quezon, ramdam ko ang kakaibang presensya niya sa aking tabi na tila ba nagbibigay ng kakaibang kaba. Habang umaandar ang sasakyan, marami kaming napagkwentuhan tungkol sa aming mga personal na buhay habang nakikinig sa mga lumang kanta. Si Wendy ang walang tigil sa pagkukwento tungkol sa kanyang nabigo na pag-ibig, habang si Brixen naman ay nagbabahagi ng mga karanasan niya bilang pinuno ng aming grupo. Napansin ko na tuwing lilingon ako sa may bintana, palaging nakatitig sa akin si Ethan na may kasamang matipid na ngiti na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng matinding pangungulila kay Arkin, ngunit sa bawat minutong lumilipas, ang pansin ko ay unti-unting naagaw ng lalaking katabi ko ngayon. Dumating kami sa magandang resort sa Lukban nang magtatakip silim na, at ang malamig na hangin mula sa bundok Banahaw ay agad na sumalubong sa aming pagod na katawan. Pagkatapos naming mag-ayos ng mga gamit sa kani-kanilang kwarto, nagtipon-tipon agad kami sa may hardin kung saan inihanda ni na Dale at Cypher ang mga inumin at pagkain para sa aming gabing pagsasalo. Nag-umpisa ang aming inuman na puno ng tawanan, kantahan at mga biruan na pansamantalang nagpaliit sa distansya naming magkakasama sa trabaho. Mas lalo pang uminit ang atmosfera ng magmungkahi si Brixen na maglaro kami ng isang tapatang laro na maglalabas ng mga nakatagong sikreto ng bawat isa. Nang dumating ang baso sa tapat ko, tinanong ako ni Wendy kung masaya pa ba talaga ako sa takbo ng relasyon namin ng aking kasintahan na si Arkin. Napansin ng lahat ang aking biglang pagkatahimik, kaya agad kong ininom ang alak para umiwas sa direktang pagsagot. Ngunit nahuli ko ang seryosong tingin sa akin ni Ethan. Ramdam ko ang pag-init ng aking pisngi, hindi lang dahil sa alak, kundi dahil din sa emosyong pilit kong itinutulak pababa sa aking puso. Si Ethan naman ang sumunod na tinanong ni Dale kung may nagugustuhan na ba ito sa opisina, at diretsahan siyang sumagot habang nakatingin sa aking mga mata. Lumalim na ang gabi at unti-unti nang nakatulog ang aming mga kasamahan
dahil sa sobrang kalasingan, hanggang sa kaming dalawa na lang ni Ethan ang naiwan sa may gilid ng pool. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba naging hudyat para mas lalo kaming maglapit habang hawak ang aming mga huling baso ng alak. Nagkwento siya tungkol sa kanyang nakaraan at kung paano niya ako hinahangaan mula pa noong unang araw na tumapak siya sa aming opisina. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig, isang bagay na matagal ko nang hindi naririnig mula sa aking sariling kasintahan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili nang hawakan ni Ethan ang aking kamay at marahan itong hinaplos habang nakatitig sa aking mga labi. Sa gitna ng katahimikan ng gabi sa Quezon, nawala ng saysay ang lahat ng aking pangako kay Arkin dahil sa nag-uumapaw na pananabik. Hinila niya ako patungo sa isang madilim na bahagi ng hardin, malayo sa paningin ng aming mga kasamahan na kasalukuyang mahimbing na natutulog. Doon ay pinagsaluhan namin ang mga mapusok na halik na puno ng matagal ng kinuhang pagnanasa na hindi namin kayang pigilan sa mga nakaraang buwan. Ang bawat hawak at haplos ni Ethan sa aking katawan ay nagdala sa akin sa isang mundong puno ng ligaya at lito. Alam kong mali ang aming ginagawa, ngunit ang alak at ang emosyon na matagal kong itinago ang naghari sa aking buong pagkatao ng gabing iyon. Hindi namin inisip ang magiging kahihinatnan ng aming marubdob na pagtatalik sa ilalim ng mga bituin kung saan ang bawat ungol ay sinasagot ng ihip ng hangin. Para kaming dalawang taong nakawala sa hawla ng kalungkutan at walang anuman ang nakapigil sa amin na tuluyang ibigay ang lahat sa isa't isa. Nang mag-umaga, nagising ako na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib habang nakikita ang mukha ni Ethan na natutulog sa aking tabi. Agad akong bumalik sa aking sariling silid bago pa man magising sina Wendy at Cypher para mag-almusal bago kami bumalik sa Maynila. Sa buong biyahe pabalik sa syudad, balot ng katahimikan ang aming pagitan ni Ethan kahit na panay ang biro ni Dale tungkol sa saya ng aming nagdaang gabi. Akala ko ay matatapos ang lahat ng nangyari sa Lukban. Ngunit ang hindi ko alam, doon palang magsisimula ang totoong kalbaryo. Pagdating namin sa Makati, sinalubong ako ni Arkin na may dalang mga bulaklak sa aking apartment para bumawi sa kanyang mga nakaraang pagkukulang. Ang kanyang mahigpit na yakap ay nagdulot sa akin ng matinding konsensya na halos hindi ko kayang tingnan ang kanyang mga mapagmahal na mata. Pilit kong ibinalik ang normal kong pakikitungo sa kanya, ngunit ang bawat haplos niya ay nagpapaalala sa akin ng mga mapusok na sandali namin ni Ethan. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari sa Quezon at nangakong magiging tapat na muli kay Arkin, ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana sa mga taong nagkasala. Pumasok ako sa opisina nang sumunod na Lunes na may mabigat na kaba at lalo itong nadagdagan nang makita ko ang makahulugang ngiti ni Ethan. Sinubukan ko siyang kausapin nang kaming dalawa lang sa pantry para pakiusapan na kalimutan na ang lahat ng nangyari sa aming road trip. Ngunit imbes na sumang-ayon, sinabi niya sa akin na hindi niya kayang kalimutan ang gabing iyon dahil mahal na niya ako ng lubos. Natakot ako sa kanyang mga binitawang salita dahil alam kong maaari nitong sirain ang aking tahimik na buhay at ang relasyon namin ni Arkin. Naging komplikado ang mga sumunod na linggo dahil laging gumagawa ng paraan si Ethan para mapalapit sa akin tuwing may mga pagpupulong kami kasama si Brixen. Napapansin na rin ni Wendy at Cypher ang madalas naming pagsasama ni Ethan, kaya naman nagsimula nang kumalat ang mga bulong-bulungan sa aming departamento. Sinabihan ako ni Wendy bilang kaibigan na mag-ingat dahil alam niyang may seryosong karelasyon ako na naghihintay sa akin sa labas ng trabaho. Ang payo niya ay nagdagdag lang ng bigat sa aking isipan na unti-unti nang nilalamon ng matinding stress at takot. Isang gabi, habang naghahanda kami para sa isang malaking presentasyon, pinilit ako ni Ethan na sumama sa kanya para maghapunan sa isang sikat na kainan sa Taguig.
Dahil sa takot ko na gumawa siya ng eksena sa opisina, pumayag ako kahit alam kong naghihintay si Arkin sa aking tawag para sa aming hapunan. Sa gitna ng aming pagkain, biglang hinawakan ni Ethan ang aking kamay at muling ipinahayag ang kanyang pagnanais na iwan ko si Arkin para sa kanya. Ang kanyang labis na pagkapukaw at pagka-obsess sa akin ay nagsimula nang maging mapanganib para sa aking kaligtasan. Hindi ko na malaya na sinundan pala kami ni Dale na nagkataong nandoon din sa Taguig kasama ang kanyang ilang mga kaibigan para mag-inuman. Nakita niya ang aming pagiging malapit ni Ethan at ang paghawak nito sa aking kamay na hindi angkop para sa magkasamang nagtatrabaho lang. Kinabukasan, naramdaman ko ang malamig na pakikitungo ng aking mga katrabaho at nalaman ko na lang kay Cypher na alam na ng halos lahat ang tungkol sa amin. Lalong naging magulo ang aking mundo dahil ang lihim na akala ko ay nanatili sa lukban ay unti-unti nang kumakalat. Nagpasya akong harapin si Ethan at saktan siya sa pamamagitan ng mga masakit na salita para tuluyan na siyang lumayo sa aking buhay at magbago. Sinabi ko sa kanya na walang halaga ang nangyari sa amin at si Arkin pa rin ang lalaking pakakasalan ko kahit anong mangyari sa hinaharap. Ang mga salita kong iyon ang nagpaalab sa galit ni Ethan at nakita ko sa kanyang mga mata ang pagnanais na gumanti sa akin. Nagbanta siya na hindi niya hahayaang maging masaya ako kung hindi ko rin lang siya pipiliin bilang kabiak ng aking puso. Umuwi ako sa aking apartment na umiiyak at nagmamadaling tinawagan si Arkin para humingi ng tawad kahit hindi ko pa sinasabi ang buong katotohanan sa kanya. Ramdam ko ang papalapit na unos sa aking buhay at hindi ako nagkamali dahil pagkalipas ng ilang oras ay nakatanggap ako ng isang mensahe. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mga larawan namin ni Ethan habang naghahalikan sa hardin ng resort sa Quezon noong gabi ng aming team building. Ang aking buong katawan ay nanginig sa takot dahil alam kong ito na ang katapusan ng lahat ng aking pinaghirapan. Ipinadala rin pala ang mga larawang iyon kay Arkin na agad na tumawag sa akin na may boses na puno ng galit, sakit at matinding kabiguan. Walang patid ang aking pag-iyak habang sinusubukang magpaliwanag sa kanya, ngunit hindi niya ako pinakinggan at agad na ibinaba ang linya ng telepono. Ramdam ko ang pagguho ng aking daigdig habang nakaupo sa sahig ng aking madilim na silid, nag-iisa at pasa ng bigat ng kasalanan. Ang road trip na akala ko ay magdadala ng kasiyahan ang siya palang tuluyang sumira sa aking magandang kinabukasan. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina para harapin ang aking mga naging kasalanan at ang taong sumira sa aking buhay na si Ethan. Pagdating ko, nalaman ko kay Brixen na nagpasa na ng kanyang agarang pagre-resign si Ethan matapos nitong ipadala ang mga larawan sa aming email ng kumpanya. Pinatawag ako sa HR department kasama sina Wendy at Cypher para pag-usapan ang iskandalo na nagdulot ng malaking pinsala sa imahe ng aming departamento. Dahil sa paglabag sa patakaran ng kumpanya, binigyan ako ng memo at pansamantalang sinuspinde sa aking trabaho ng 2 linggo. Matapos ang usapan sa HR, lumabas ako ng gusali na puno ng kahihiyan habang ang mga mata ng aking mga katrabaho ay nakatitig sa akin. Sumakay ako ng bus patungong Cavite para puntahan si Arkin sa kanyang bahay upang magmakaawa na ako ay patawarin sa aking nagawang kataksilan. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng kanyang nanay na may lungkot sa mga mata at sinabing, ayaw muna akong makita ni Arkin. Iniwan ko ang aking singsing sa kanilang pintuan bilang tanda ng aking malalim na pagsisisi bago ako bumalik sa Maynila na luhaan. Lumipas ang 2 linggo ng aking suspensyon na puno ng pag-iisa, pag-iyak at malalim na pag-isip sa aking mga maling desisyon sa buhay. Sinubukan kong ayusin ang aking sarili sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtanggap na hindi ko na maibabalik ang nakaraan kahit anong gawin ko ngayon. Nagpadala ng mensahe si Wendy para kumustahin ako
at sinabing handa silang tanggapin ako muli sa opisina kapag natapos na ang aking parusa. Ang suporta ng aking mga kaibigan ang nagbigay sa akin ng kaunting lakas para magpatuloy sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan. Bumalik ako sa trabaho na may bagong pananaw at determinasyon na maging propesyonal at iwanan ng lahat ng nangyari sa nakaraang buwan. Wala na si Ethan sa kumpanya at nabalitaan kong lumipat ito sa ibang bansa para doon na magsimula ng bagong karera pagkatapos ng iskandalo. Si Arkin naman ay nagpadala ng huling mensahe na nagsasabing pinapatawad na niya ako, ngunit hindi na namin kayang ibalik ang dating pagmamahalan. Masakit man ay tinanggap ko ang kanyang desisyon dahil alam kong binuhat ko ang bunga ng aking sariling mga maling pagnanasa. Naisip ko na ang buhay ay parang isang mahabang biyahe na puno ng mga sangandaan kung saan kailangan nating pumili ng tamang direksyon palagi. Ang isang maling liko dahil sa panandaliang sarap ay maaaring magdala sa atin sa isang madilim na bangin na mahirap ng kapitan. Ngayon ay unti-unti ko nang binubuo ang aking sarili mula sa mga natirang piraso ng aking nadurog na puso at reputasyon. Nagpapasalamat pa rin ako dahil sa kabila ng lahat, natuto akong maging matatag at harapin ang katotohanan ng buong tapang at lakas. Salamat sa aking mga kaibigan na sina Dale at Cypher na hindi ako iniwan sa mga sandaling talagang bagsak ang aking moral. Sila ang nagpaalala sa akin na ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao, ngunit ang pagbangon ang magdidikta ng ating tunay na pagkatao. Nagpasya akong mag-focus muna sa aking karera at sa aking sariling paglago bago muling magbukas ng aking puso sa bagong pag-ibig. Ang karanasang ito ay mananatiling isang malalim na scar sa aking buhay, ngunit ito rin ang aking pinakamahalagang aral na natutunan. Sana ang aking kwento ay magsilbing babala sa lahat ng mga nagtatrabaho na huwag basta-basta magpapadala sa panandaliang tukso sa mga lakbayan. Ang katapatan sa taong nagmamahal sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang ligaya na dulot ng alak at emosyon. Dito ko natatapusin ang aking liham na may pag-asang mas magiging mabuti akong tao sa mga susunod na kabanata ng aking buhay. Maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento sa inyong programa, Ate J, at pagpalain kayo ng may kapal palagi. At yan ang kwento ni Yasmin. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.